BBM nabahag ang buntot. Biglang umatras ang tapang ng hindi na kayang dayain ang lahat ng senador. Mga alipores sa Senado at sa Kongreso nilikwak ng mga Duterte supporters. Pakikipag-away ni BBM sa mga Duterte biglang binawi. PBBM nagsalita at tila ba nagmamakaawa. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Ayoko ng gulo at ang kapayapaan lang ng bansa ang hangad ko. Ito ngayon ang palaging sinisigaw ni PBBM sa publiko matapos matalo ang karamihan sa kanyang mga iniindorsong senador. Matatanda ang sobrang laki ng galit ni BBM sa mga Duterte at ang anak pa nitong si Sandro Marcos ang unang pumirma ng impeachment ni VP Sara. Kasunod naman ito ay ang puwersahang pagdala ni BBM kay FPRD sa Netherlands upang litisin ang ICC. Narito ang video mga kababayan. Ganda kasi marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko ng kaibigan. So, alam ko ang pinatutunguhan niya dito, ang mga kaaway niya, una-una niyang inaway, actually hindi naman siya inaway, ang mga Duterte. So, bago mo sagutin yan, ako kasi ang punto ko dyan, ngayon ka pa makikipagbate, ikaw ang dahilan ng, pag-kidnap kay Pangulong Duterte at itong pagpapa-impeach kay Inday Sara. Your comment dyan sa kanyang statement, Attorney. Una, wala namang nakikipag-away sa kanya. Siya Sila ang mahilig nang-aaway. Yeah. Kaya siya nagkakaroon siguro ng kaalitan dahil siya yung nakikipag-away. Yung mga taong totoo at alyado niyang talaga, inaway niya. At yung sinasabing magkaisa, lip service na lang yan, pambubudol yan. Yeah. Paano tayo magkakaisa? Yung tao, di bali na yung naging Pangulo, yung kapwa namin Pilipino, na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte, ipinagkanulo mo nga sa kamay ng banyaga Yeah. Paano ngayon na susundin ng Pilipino? Paniniwalaan yung sinabi mo na ang aspirasyon mo magkasundo-sundo ang Pilipino. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang Pilipino. Tatandaan ninyo, nung siya'y kumandidato noong 2022, the messaging was on the platform of unity and continuity. Where is unity? Asan ang unity? Ipinagkanulo mo ang kapwa natin Pilipino sa kamay ng mga naglalaway na banyaga diyan sa ICC. And it's very easy for him to be saying na gusto niya magkabati. But of course, I cannot and I do not speak on behalf of the Dutertes and of Vice President Inday Sara Duterte. I speak as a Filipino. If any leader will call for unity, kinakailangan magmula muna sa kaibuturan ng kanyang puso, yung nananawagan ng pagkakaisa, yung layunin na yan. Dapat mo munang patigilin yung patuloy na political persecution na nagaganap sa ating bansa. Yan ang susi. Kaya mo ba napabalikin si Pangulong Duterte agad-agad? O sasabihin mo na naman, wala na sa kamay mo dahil nasa International Criminal Court na yan at ang jurisdiction sila na, etc., etc., etc. On the first place, hindi tayo umabot dapat sa ganitong estado kung hindi mo pinagkanulo ang kapwa natin Pilipino. Pangalawa, paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Sinasalaula nyo yung pera naming mga Pilipino. Nasaan na yung pondo ng DBP at Land Bank? Yung 75 billion na mismong International Monetary Fund nagsabi, you have to put back this money sa DBP at Land Bank of the Philippines. Otherwise, they will suffer from a serious liquidity problem. Nasaan yung pera ng mamamayang Pilipino? Bakit nyo sinalaula yung 6.326 trillion pesos 2025 national budget? Paano tayo magkakaroon ng unity? Ito'y pambubuto lamang. Solin nyo yung pera ng mamamayang Pilipino. Attorney Vic, sa pagkakilala mo kay Marcos Jr., yung statement niyang yon na gusto niyang, ayaw niya ng kaaway, gusto niya ng magkipagbatiba or something like that. Sa tingin mo ba itong statement niya galing to sa kanya o may nag-utos sa kanya? Ang cut-off ko nung naging Pangulo na siya hanggang sa lahat ng ginawa niya nung Pangulo siya. Walang dahilan para maniwala Whether ito'y galing sa kanya o hindi galing sa kanya, kung ito ay pinabasa lamang o hinanda lamang siya,
walang dahilan ang mamamayang Pilipino maniwala. Dahil babalikan lang natin yung mga naging pronouncement niya. Nasaan na yung 2 pisong kilo kada 20 piso kada kilo ng bigas. Nasaan na? Nasaan na yung murang bigas? At sinabi na meron na raw sa Cebu, meron sa Metro Manila for a limited time only. At hindi pwedeng ipagyabang yun dahil may pera din ng Pilipino ron eh. Heavily subsidized yun, Maharlika. Ang kada kilo, kung 35 pesos ang pinakamura, every kilo may subsidy tayo ng 15 pesos per kilo. Pera ng mamamayang Pilipino yun. So hindi pwedeng ipalandakan na ito'y programa ng kanyang administrasyon. Yan ay sinasubsidize o inaayudahan nating mga Pilipino gamit ang ating mga buwis. Kaya hindi pwedeng paniwalaan. Iuwi ninyo si Tatay Digong. Iuwi ninyo si Tatay Digong. Sinabi rin niya, natutol siya dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara. Ano nangyari? O hindi ba't yung anak niya pang nanguna sa plenaryo ng mababang kapulungan kung bakit tumakbo itong illegal, unlawful, invalid, and unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Gusto natin ang isang bansang payapa. Gusto natin ang isang bansang nagkakaisa dahil gusto natin ay kaunlaran, lalong-lalo na para sa ating mga kabataan. Subalit, hindi pwedeng lip service, hindi pwedeng pambubudo lamang. So sa tingin mo ba kaya niya nasasabi itong pakikipag-reconcile sa mga kaaway na sinasabi niya, sila naman ang nang-aaway, sila naman ang nanggipit lahat sa amin, mga vloggers, at sa mga kritiko. Sa tingin niyo po ba, kaya niya nasasabi ito dahil nakita niya yung protest votes ng mga Pilipino na hindi pumabor sa kanila. At talagang, sabi ko nga, na wala ng amor, wala ng believe, wala ng tiwala ang mga Pilipino dito kay Marcos Jr. So, maaari ba ito na pwede niyang, kaya niya sinabi dahil, nag-a-appeal na naman siya sa taong bayan na mabuti siya na ayaw niya ng kaaway dahil sa nakita niyang resulta sa election. Tama rin yun. Tama yung obserbasyon mong yan, Maharlika. At katulad din ng aking binabanggit ng kampanya, itong May 2025 election, tratuhin nating referendum. Kung tayo ba isang ayon sa mga kung may nagawa na kabutihan ang kasalukuyang administrasyon, talaga namang papanig sila doon sa kandidato ng administrasyon. Kung hindi naman, ito na nga, at pinanigan talaga ang Duterte. Kaya ito'y malinaw na referendum, ayaw na ng Pilipino sa uri ng pambubudol na ating nasaksihan sa loob ng magtatatlong taon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. At kung ano man ang kanyang tunay na layunin o hangarin, bakit biglang sinasabi niya gusto niya makipagbati at gusto niya magkaroon ng pagkakaisa, paalala lang din natin sa kanya, sinabi mo yan noong 2021-2022 nung ikay nangangampanya. And you were campaigning on the message of unity and continuity. Ikaw rin ang sumira dyan sa unity and continuity na yan. Magtatatlong taon ka na sa pwesto bilang Pangulo, wala ka pang nagagawa at napapakita na anything substantial and concrete sa aming mga mamamayang Pilipino. Ang inatupag mo ay yung political persecution. Nakita rin naman nila ano ang naging katumbas na hatol ng mamamayang Pilipino. Ayaw ng Pilipino ng paalaaway na leader. Gusto ng Pilipino matapang na leader, pero ayaw nila yung mahilig makipag-away, ayaw nila yung nang-aapi, ayaw nila yung nag-i-ego trip, na ginagamit yung kanyang kapangyarihan para apihin ang kanyang mga naging alyado at yung mga kanyang sinasubject sa political persecution. Yun ang ayaw ng Pilipino. At hindi na mababago yung impresyon na yan sapagkat 3 taon nilang ginagawa yan eh. Pinangatawanan nila na ganyan yung politika nila, ganyan yung uri ng administrasyon. Hindi porke sinabi mo na nais mo makipagbati. Tatandaan sana ng gobyernong ito, ng administrasyong ito, tatay ni Vice President Inday Sara Duterte, tatay ni Congressman Pulong Duterte, tatay ni Kitty Duterte, tatay ni Mayor Baste Duterte, ang pinagkanulo ninyo. Ginawa ninyong handog at alay sa kamay na naglalaway na banyaga. Napakadali namang sabihin na bati na at magkaisa. Tatay nila kinuha ninyo eh. At higit sa lahat, tatay ng Pilipino, si Tatay Digong, kinuha ninyo eh. Ibalik ninyo. Yeah. Actually, portrayal naman talaga ni Marcos Jr. ito, na kunwari, bait-baitan, hindi nakipag-away. Tapos pag kinukumpara nila,
ang administrasyon ni Marcos Jr. at dito kay Pangulong Duterte na kabaliktaran na sinasabi nila ang Pangulong Duterte ay palamura at nakikipag-away, pero ang totoo naramdaman ng taong bayan na ang nang inaaway at minumura ng Pangulong Duterte, ito yung mga sangkot sa mga illegal activities, lalo na dito sa mga pulburon o yung mga illegal na gamot. So, kay Marcos naman, ang inaaway nila o ginigipit nila ay yung mga kritiko at dati pa nilang supporter. Tama yun. At si Pangulong Duterte, palaaway. Palaaway dahil pinagtatanggol niya ang mamamayang Pilipino. Ang inaaway niya yung mga drug addict. Yes. Ang inaaway niya yung mga drug users at drug pushers. Ang inaaway niya yung mga drug lord. Ang inaaway niya yung mga kriminal. Yun ang gusto ng Pilipino. Ang ayaw ng Pilipino, yung palaaway at nangaapi ng kapwa niya Pilipino. Yan yung ngayong nasasaksihan natin sa kasalukuyang administrasyon. Nakita naman natin kung paano naman talaga sinasalaula yung ating saligang batas. Kung paano sinalaula yung karapatang pantao ni Pangulong Duterte, kung paano binababoy yung tamang proseso sa pagpasa ng budget, sa pagpasa ng impeachment complaint. At ngayon, natitingnan natin kung paano manindigan ang mga bagong halal na senador at bubuo ng 20th Congress kung papayag sila na pumapel na katulad ng 19th Congress na walang independence at walang nagsasalita na sunod-sunuran lang sa administrasyon. Yeah. So, siguro yung isa ko pang katanungan, nung nagkaroon sila ng Thanksgiving or victory party, ay siya ay inindiyan o hindi sinipot ng kanyang mga kaalyado sa alyansa na mga malalaking mga prominenteng, kumandidato. At yung iba naman doon nanalo at yung iba nga mga hindi rin pinalad. So, ano ang significance nito na syempre dapat masaya yun, Thanksgiving party, pero hindi sila sumipot dito sa imbitasyon ni Marcos Jr.? Well, ako naman spectator lang diyan sa kaganapan. So, bahala sila kung paano nila aregluhin yung kanilang internal. I can only speak on the side of the majority of the Filipino people. Ayaw na natin ng patuloy na pangbubudol na governance. Ayaw natin ng patuloy na pambubudol na administrasyon. Ang kinakailangan natin, yung tutugon sa kahirapan, yung tutugon sa kagutuman. Yan pa rin naman ang problema Hindi naman naayos dahil talagang iba ang inatupag ng kasalukuyang administrasyon. Ang problema pa rin ay kagutuman, itong lumalawak na kriminalidad, yung paglaganap muli at pagbalik ng illegal na droga. Iyan pa rin ang problema. Walang makain ng tao, walang murang bilihin, wala pa rin murang bigas na ipinangako. So ito dapat ang pinagtutuunan ng pansin. Meron pa namang natitirang 3 taon. Pero sa tingin ko itong 3 taon na ito, ang magdadala na lang talaga ng kung gagawin lang nilang tama yung trabaho nila. Ang tingin kong kayang magpuwersa na mabago ang maling direksyon ng gobyerno, ng administrasyon ng ating bansa, yung mga bagong halal na senador at kongresista. Yeah, I hope hindi sila magpapagamit at magiging sunod-sunuran, Maharlika. Kaya pang i-alter the direction. Baka magkaroon ng pagbabago, Attorney Vic, kasi nakita naman nila yung reaksyon sa pamamagitan ng pagboto ng mga tao, di ba? Sa kabila ng paggigipit sa atin at paglustay ng gobyernong Marcos ng pera ng bayan para dyan sa eleksyon na yan. Pero napakaganda pa rin, in totality, maganda pa rin yung naging result, di ba, sa atin dahil hindi nila totally talagang nadaya lahat. Di ba? Kasi kung dayain siguro nilang lahat, talagang baka mag-alsa yung taong bayan. But ganun pa man, sabi ni Rafael Cesar, ang votes para kay Attorney Vic Rodriguez ay binigay ng COMELEC kay Bam at Kiko Matching. Anong masasabi niyo doon? Well, ang isa lang doon yung sinasabi nga yung version 3.5 at saka version 3.4 na ginamit na programa, di ba? Ang nasuri ay yung version 3.4 or the other way around. Basta hindi magkatugma Iba yung na-certify, iba yung ginamit. Kaya wala lang talaga akong pruweba, Maharlika, and I'm just letting the Filipino people
take up the cudgels for me, sila na ang nagtatanggol at nagsasalita para sa akin. Kahapon nga doon sa aking pagla-live, meron na naman bagong tawag sa akin, ako raw yung People's Senator. Yung meron ibang sinasabi, yung Republican Senator. So ako nagpapasalamat ako. Sila na ang nagtatanggol at nagpapaliwanag kung ano talaga ang nangyari sa halalan. Again, ayokong kasing gampanan yung papel na biktima. Hindi ko kursunada yung tayo yung biktima. Hindi magandang papel sa mundo at sa buhay yan, yung paawa effect. Kagaya nung nakikita natin ngayon na kunwari nananawagan na bati-bati. Correct. So actually, ang dami talagang mga kababayan natin na talagang nagagalit dahil sinasabi nila na si Attorney Vic Rodriguez at ang Duterte 10 ang binoto namin, bakit ganito ang result? So wag kayong mag-alala mga kababayan, hindi natin tigilan yung laban na yan. And you'll never know, baka mayroong lumabas na mas matibay na ebidensya. Ipapasuri natin sa ating mga abogado kasama si Attorney Vic at ipaglaban natin ng tuloy-tuloy at magkaroon tayo ng clean and honest election. So Attorney Vic, talagang maraming salamat sa iyong time lagi dito at naliliwanagan kami sa mga usapin dyan sa ating bayan. At hindi po kami titigil na susuporta sa iyo. Sabi ko nga, 1.5 year na lang, magkakaroon na naman ng panibagong eleksyon. Siyempre, masakit sa amin na supporter mo na naniniwala kami na ipinanalo ka ng bayan. Kaya dito, hindi ka namin tatantanan sa suporta. Talagang everyday kami na nandito para sa inyo. Ako at yung mga milyon-milyon na bumoto sa iyo na hindi nabilang ayon sa kanila. So ano ang mensahe mo sa ating mga kababayan na talagang dismayado dahil gusto ka sana nilang makita sa Senado at sabi nila, hindi tayo titigil, hindi kami titigil hanggat hindi namin mailagay ang Attorney Vic Rodriguez na tagapagtanggol sa Pilipino. Well, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa iyo, Maharlika, at sa mga kagaya mo na kaibigan natin na social media personalities. Marami pong salamat sa inyo. At yung milyon-milyong Pilipino na tumangkilik po sa akin at sumuporta sa Akbang ng Maisog, hindi ko man po kayo makadaupang palad lahat. I'm doing my best sa kagaya ng ganitong medium na makipag-ugnayan po sa inyo. Magpasalamat. At kung nasaan man po tayo magkasalubong, huwag po kayo mag-atubili. Kalabitin niyo po ako, lumapit po kayo, magpakilala kayo, and I will be more than pleased and happy to meet you in person kung sino man po kayo. I will just give one kwento lang, Maharlika, bago tayo magpaalam. Nung hapon ng May 12, sorry. Nung hapon ng May 12, talaga namang runner kasi ako. At dahil sa busy ng schedule, I was able to find time to finally run. Tumakbo ko nung May 12 ng hapon sa loob ng Ateneo grounds. At sarado, wala ganong sasakyan. May nasalubong ako na isang naglalakad din, siguro 3 beses ko siya nasalubong sa campus. Nung pangatlong beses na, sabi niya, sir, essentially, she said, I voted for you, good luck. Why are you running? Sabi ko, hindi ba't magsisimula na bilangan? Kaya kung wala tayong magagawa yan. Ang lahat ng yan ay nakalaan at lahat yan merong tamang panahon. At hindi ko para problemahin yung magiging outcome ng bilangan. Kung yan ay nakalaan para sa atin, kahit sino pang pumigil, kahit ano pang daya, kahit ano pang technical glitch, hindi maaawat. At kung hindi pa para sa atin, merong mas magandang nakalaan at maging pasensyoso lamang tayo at patuloy na magtiwala. Ganon din ang aking mensahe sa inyo. Huwag ho kayo masisiraan ng loob. At kagaya nga ng sinabi ko, the biggest takeaway, itong kampanyang nakita ko, higit na marami po ang katulad ninyo. Katulad ninyong lahat, katulad mo, Maharlika, na nagmamahal sa ating bansang Pilipinas, na nagmamahal sa ating mga kabataan, na may malasakit sa ating mga kapwa Pilipino. Mas marami po tayo sa kanila. Huwag po kayo mainggit doon sa gumagawa ng kabaluktutan. Huwag po kayo mainggit doon sa mga gumagawa ng kamalian. Kukunti lamang po yan. At meron din pong singilang tadhana. Marami nga po sa kanila, hindi na nakabalik natalo na. So, ang pinakamasaklap pa, wala naman po silang respetong makukuha sa mamamayang Pilipino. So, patuloy lamang po tayo sa ating aspirasyon na kagaya ng ating mga overseas Filipino workers and Filipino migrants. Kasi, Maharlika,